Isang mapagpalang gabi po sa buhay ng bawat isa. Kamusta po kayo? Ako po ay nagagalak na mapaunlakan at magpahayag ng salita ng Diyos sa lugar na ito, sa GIH Bay. Ready na po ba kayo? Ako po hindi pa. Kung handa na po tayo, inaanya ko po ang lahat na tumayo. Kung may dala po kayong Bible, makibukas po tayo sa Jeremiah chapter 29 verse 11. At sabay-sabay po nating basahin with understanding. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. God already blessed the reading of His words. Tayo po yumuko at sumandaling manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory be to the Father, glory be to the Son, and glory be to the Holy Spirit. Minsan po po, Lord, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa pribilehiyo na magamit muli ang aming buhay upang maghayag ng iyong buhay at makapangyarihang salita. Tunay nga po na ikaw ay Diyos na banal. At hindi ka po makakakilos sa aming mga buhay kung ikaw po ay nakakakita ng bahid kasalanan. Patawarin niyo po kami. Patuloy po namin pinangahawakan ang iyong mga salita sa 1 John 1:9 that if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Ngayon pa lamang po, Lord, ay aangkinin na po namin ang kompletong kapatawaran at malayang-malaya ka na pong makakakilos sa aming mga buhay sa gabi ito. At sa aking buhay po na iyong gagamitin, itago mo lamang po ako sa iyong likuran at tanging mga salita mo lamang ang aking maitaas sa iyong mga anak to receive your words. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. God is good? And all the time? God is good. Ngayong gabi po, ang ating pag-aaralan ay bibigyan ko po ng title na God Moves in Mysterious Ways. May idea po ba kayo kung ano ang ibig sabihin ng mysterious? Nag-search po ako kay Tropang Google at ang sabi po niya ay mysterious means difficult or impossible to understand, explain, or identify. Sa ating mga buhay, may mga karasan tayo sa mga bagay na ginawa ang Diyos na hindi natin maipaliwanag o maintindihan kung bakit nangyayari. Minsan napapatanong pa nga tayo, Lord, bakit ko nararanasan yung mga bagay na yon? Bakit yung mga gusto ko hindi mo kinakaloob? Without knowing na baka isa lang pala yun sa maraming ways ng Lord para malaman natin yung tunay na purpose ng ating mga buhay. Sabi nga sa kanyang salita, plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Kailan nga ba natin masasabi na kumikilos ang Lord in His mysterious ways sa ating mga buhay? Meron lamang po akong 3 punto na ni-reveal ang Lord sa buhay ko on when did we experience God moves in our life. Number 1, in times of sorrows and pain. Year 2014, pinaranas po sa akin ng Lord yung pinakamasakit na pwede kong maranasan sa buhay ko. Namatay ang papa ko nang dahil sa akin. Bakit ko nasabing dahil sa akin? Ako na ang bahala kay mama. Hindi ko sila pababayaan. Pag-graduate din ko si Yasmin. Mga salitang nasabi ko sa kanya noong mga panahong nakikita ko siyang hirap na dahil sa sakit niya. 3 malalim na paghinga at isang malungkot na titig lang ang isinagot niya sa akin bago niya tuluyang ipikit ang kanyang mga mata. Hindi naging madali, maraming pagsubok ang pinagdaanan. Pero, yung sorrows and pain na yon na pinaranas sa akin ng Lord ay yung mysterious way niya para mas maging matatag ako at mas magtiwala sa plano niya sa buhay ko. Sabi nga niya sa Romans 8:18, the pain you have been feeling can compare to the joy that is coming. Nawalan man ako ng papa pero ang Lord never ako pinabayaan o iniwan para magawa ko yung mga bagay na dapat kong gawin.
Kaya sa ating mga buhay, huwag po tayong matakot makaranas ng pain. And never question the Lord bakit ikaw yung nakakaranas ng sakit. Baka isa lang yan sa marami niyang ways para sa mas matatag na ikaw kasama siya. Amen po? Amen. Number 2, in times of discouragement and losing hope. Ang pagkilos ng Lord minsan talagang nakaka-amaze. Yung tipong nasa punto ka na ng buhay mo na sobrang nadi-discourage ka na sa mga taong nakapaligid sa'yo at sobrang nawawalan ka na ng pag-asa tapos bigla siyang may gagawing kamanghamanghang bagay. Way back 2015, nung nag-apply po ako sa ibang bansa, 4 kaming magpipinsan na sumubok. Sila na in-line up sa interview that day. Ang reason po, gising po sila nung nagpala ang Lord ng hype, samantalang ang pastora niyo po ay sleeping beauty ng mga panahon na yan. Joke lang po. Makakauwi ka na at tatawagan ka na lang namin kapag may company na. Bagsak ang balikat ko at sobrang lungkot kong umuwi mag-isa ng mga panahon na yon. At ang unang naisip ko ay hindi ko na mapapagawa yung bahay namin. Dahil wala na akong pag-asang makapagtrabaho sa ibang bansa. Dahil maliit ako. Sabayan pa po na kumakalat sa aming lugar na ako daw po ay nakakaawa. Dahil ako lang po ang hindi nakapasa sa aming 4. At ako lang po ang wala ng pag-asang makaalis. But God really moves in mysterious ways sa buhay ko. 2 months after, nag-message po ang agency na for exam na daw po ako. Hindi ko po alam kung pupunta po ako nung time na yon dahil wala po akong hawak na pera para sa mga aayusing requirements. Pero ang tanging pinangahawakan ko lang po ay yung tiwala at faith ko sa Lord na kung ito ay kalooban niya, walang magiging problema at ipo-provide niya lahat ng kailangan ko. Hindi inallowed ng Lord na ma-line up ako nung time na nag-apply kami kasi may mas better siyang bubuksang company para sa akin. At iyon yung company ko ngayon. Yung bata na hindi na raw makakapasa at nakakaawa ay yung kaisa-isang bata na nakaalis sa aming 4. Ngayon ay may maayos ng bahay, nakapagpag-graduate na ng kapatid at na-provide ang kailangan ng pamilya. Ang sabi nga niya sa Joshua 1:9, be strong and courageous. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Kaya sa ating mga buhay, always do our best and let God do the rest. Trust His process. Amen po? Amen. Number 3, in times of brokenness. Maraming klase ng brokenness ang pararanas ng Lord sa ating mga buhay. May financially, family, at ang pinakamasakit sa lahat, yung broken-hearted. Yung ibinigay mo na ang lahat, pero hindi pa rin sapat. Oh. Pero sabi ng Lord sa Psalms 147 verse 3, He heals the broken-hearted and binds up their wounds. Before ako bumalik ulit ng ibang bansa, ang puso ko ay wasak na wasak dahil sa aking pamilya. Nang maramdaman ko na I'm worthless. Dahil isa lang akong unemployed babysitter. Doon ko naramdaman yung sobrang galit, inggit, pagsisisi at awa sa sarili. Na para akong namamalimos sa sarili kong pamilya na hindi ko naman pinaranas sa kanila. Yung brokenness pala na pinaranas ng pamilya ko sa akin, yun yung mysterious ways ng Lord para buksan sa isip ko na bumalik muli ng ibang bansa, makabawi sa sarili, at mas makilala ko siya. At mabago niya yung puso ko. Yung puso ko na punong-puno ng galit, inggit, pagsisisi at awa sa sarili ay pinalitan ng Lord ng pusong mapagkumbaba, mapangunawa,
magbigay, at higit sa lahat, mapagpatawad. Sabi nga sa Exodus 15:26, I am the Lord who heals you. Huwag nating gawing dahilan yung brokenness na nararamdaman natin upang lumayo tayo sa presensya ng Lord. Instead, gawin natin itong reason para lalong mas mapalapit sa Kanya. Let the Lord heal our brokenness. At sa aking pagtatapos, iiwanan ko lamang po ang salita ng Diyos sa John 13 verse 7. You do not realize now what I am doing, but later you will understand. Minsan, ipaparanas talaga sa atin ng Lord yung iba't ibang pasakit ng buhay para magbukas tayo sa isipan na God allows those things to happen. Kasi alam niyang posibleng yun yung maging daan para mas mapalapit tayo sa Kanya. Na sa kabila ng nararanasan nating sorrows, pain, discouragement, losing hope, and brokenness, ay di niya tayo iiwan at pababayaan. Pinapaalala din niya na wala tayong pagsubok na hindi kakayanin basta't kasama natin siya. Amen po? Amen. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo para saluhan po ang ating gawain. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa gawing ito. Maraming salamat sa iyong mga salita, mananatiling sapat at matibay naming pundasyon sa aming mga buhay. Dinadalangin ko po, Lord, ang mga anak mo na nakapakinig sa gabi nito. Ilagay niyo po sa matabang parte ng kanilang puso ang kanilang napakinggan upang ito ay hindi maagaw ng kaaway. Maraming salamat po, Ama, sa pagkilos mo sa aming mga buhay in mysterious ways and reminding us that your plan is better than our plans. Sa iyo lamang po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen.